Ito na, nag-order na ang Supreme Court na ibalik ito. Supreme Court orders return of the 60 billion PhilHealth funds. Ang tagal nila mag-desisyon. Pero mabuti yan ngayon at lumabas na yung desisyon na ibalik dapat yung 60 billion para sa PhilHealth. Grabe, no? Isipin nyo, kung may pera pala yung PhilHealth na ganyan, ang laki ng pera ng PhilHealth, bakit hindi nila gamitin sa pag-upgrade ng healthcare system dito sa Pilipinas? Tapos kukunin nila, ililipat nila sa ibang ahensya o sa ibang departamento para gamitin sa flood control naman. Grabe, no? Sa halip na gamitin yung pera na yan, ang laki niya, no? Gamitin ang pera na yan para i-improve yung healthcare system sa Pilipinas. Yung PhilHealth, tingnan ninyo. O lahat naman siguro tayo mayroong PhilHealth, di ba? Malaki ba yung naitutulong sa atin ng PhilHealth pagdating sa bayarin natin sa ospital? Di ba maliit lang? Kakarampot lang eh. Kung mayroon kang bill na 200,000, magkano lang yung PhilHealth? Depende pa sa sakit yon. Nako, makikita natin na pagdating sa pera, yung mga nakaupo sa gobyernong mga buhaya, basta buhaya yung nakaupo, mag-iisip sila ng paraan para nakawin yung pera na yan. Di ba dapat makasuhan yung mga yan eh? Sabi nga niya yung dating Associate Justice na si Antonio Carpio, dapat daw makasuhan yung Secretary of Finance dati. Sino yun? Si Ralph Recto, yung ayaw utusan. Dahil inilipat yung pondo na yun sa ibang departamento. Galing sa PhilHealth, kinuha nila. Di ba? Plunder dapat tapos malversation, ano? Yan yung dapat ikaso. Kaya dapat makasuhan yung mga yan. Makikita nila, sa halip na i-improve nila, kung mayroong pera, yung bawat ahensya o departamento ng gobyerno, doon dapat gamitin. Kung sa PhilHealth yung pera na yan, gamitin sa PhilHealth dahil napaka-importante ng bagay din. Kailangan na kailangan ng bawat Pilipino. Yung sa health natin. Grabe. Diyan natin makikita na corrupt. Malawakan ang korupsyon sa Pilipinas. Corrupt yung mga nakaupo. Yung presidente natin, BBM, puro lang papugi eh. Naalala nyo? Wala naman niyang pinagawa. Ilang taon na yan? 3 taon. Wala naman niyang pinagawang major project niya. Yung legacy niya. Ang ginawa niya, pumunta dun sa Davao. Dun sa Bukana Bridge. At sinabing yun daw yung legacy niya. Isa. Inaangkin niya. Wala na nga siyang pawis dun eh. Pandid yun ng China. Nako. Walang mapupuntahan ng Pilipinas talaga. Hey guys, ano sa palagay nyo? Ano yung opinion nyo dito? Dapat bang kasuhan yung mga naglipat ng pondo na yan? Paki-comment nyo dyan sa baba guys. Para pag-usapan natin. Maraming salamat po.